Hindi ko kayang sabihin daw yung Alin? hello guys, welcome back to my channel. So ngayon po sa feeling ko hindi ko kaya. Hello guys, welcome back to my channel. So bali ngayon, ano nga yung gagawin? So bali ngayon, pupunta po tayo ng Malaysia. Hindi ko kaya yan. Kailangan ko pang mag-compose ng theme song. Mag-compose ako ng theme song para sa vlog. Kung makapagsalita naman compose ng theme song, hindi naman mahaba. So, parang yung sa Enchanted Kingdom na ginawa ko dati, ganun lang. Just papagawa ko ng logo habang kinakanta. Biyaheng may raos lang, ganyan. Pero magpaya. Biyaheng, paano? Biyaheng may raos lang. Oh, pwede na yun. Pang right mid na. Oh, parang may right pa. May utang ka pa, bumabiyahe ka na. Anak eh. Sisingit eh. Bigayan dapat eh. So nasa NAIA Terminal 3 na ako para sa flight ko to Kuala Lumpur. Ba't ko ba napag-desisyonan na? Wala lang. Para kumain. Nag-desisyon ako pumunta sa Kuala Lumpur para kumain. Hindi na sa Kuala Lumpur, tsaka sa Malacca. Yung Malacca talaga yung mas nilook forward ko if I'm being honest. Kasi ayon sa mga narinig ko, yung Kuala Lumpur ay parang Makati. No shade to Makati or to Kuala Lumpur. Pero yung pagkain talaga yung habol ko, kaya ako pupunta ron. Tsaka gusto ko kasing isa-isahin talaga yung mga kapitbahay ng Pilipinas. Tsaka birthday ko kasi. Tapos, since nung 22 ako, lagi akong merong at least solo trip. At least isang solo trip to celebrate my birthday. Tapos dahil laging maulan kapag birthday ko sa Southeast Asia, lagi ko siyang namumove mga December, November, ganyan, para hindi maulan sa paligid. Pero yung Kuala Lumpur, yung Malaysia kasi parang pretty much entire year naman nila ay, all year naman ay meron silang araw at ulan. Lagi naman ganon. So doon na lang ako pupunta ngayon para hindi ko na kailangan i-move. Kasi birthday ko kahapon. Ayun, supuntahan ko ngayon yung joke ako na nauna na sa loob ng airport. Dahil taing-tae na siya. At sasamahan ko siya kasi taing-tae na rin ako. Sa totoo lang nako-conscious ako dito sa ginagawa ko. Kasi kahit na nag-artista ako tsaka nagpa-perform ako, medyo weird para sa akin yung nag-video ako parate. Inisip ko na lang na kung meron man akong mga nagawa sa buhay ko na dapat kong ikahiya, hindi ito yon. Birthday gift ni Sid. Cute. Hi! Ay, photo ba? Ay, photo ba yun? Hindi, video. Si Sig napakahilig maghintay sa airport. Sobrang haba ang pila sa immigration. Pero andito na ako. Ito nyo, naghihintay pa rin sa Sig. Sabay lahat. Okay, I think boarding. Okay, na-excite ako. Hindi ko na kaya. Antok na ang iyong na.
kinda me. Halos wala akong tulog. Hindi ako nakatulog halos sa turbulence. Okay. So nakapag-banyo na ako kaya feeling ko official na ako nasa colony ko. First na gagawin ay hanapin ng SIM card at mag-withdraw. Ang sabi sa clock, nasa Tune Traveler yung sa akin. Baka ito yun. Who's this? Feeling ko doon siya sa isa. Sa may Tune Traveler store, sa may Gateway Mall, sa Cubao siya. May Gateway Mall dito sa airport nila. Habang lakaran ito in fairness napakalayo ng arrival hall nila mula sa binabaan ko. Sundan natin yung dalawang blonde. Kasi may white privilege yun. Chart. Okay. Parating na ako sa immigration. Pagkatas meron silang ganito. Bago yung flight ko rito, nag-email sa akin yung Cebu Pacific ng mga requirements, kineso mga reminders lang bago pumunta sa Malaysia. Tapos nandun yung link ng i-fill up na form for the digital arrival card ng Malaysia. Tapos pwede mo siyang i-fill up 72 hours before the flight. And dahil doon ay yung iba nandun pa sa mga computer doon nag-fill up. Tapos ako dumiretso na rito. Okay, katatapos ko lang sa immigration. Ang tinanong lang naman sa akin ay hanggang sa kailan ako. Pero other than that, wala na. Where is the Gateway Mall? Dahil nandoon umano ang ating SIM card. Straight. Just straight. Okay. Thank you. What we are looking for is yung Tune Traveler. Yan. Meron ditong Tune Traveler pero hindi ito. In fairness, habang nababawasan ng Pilipino sa paligid ko, mas nagiging komportable ako magsalita. Hindi maayos, hindi kaayusan yung itsura ko ngayon. Wala tayo magagawa. Yung bigay ni Lord. May ATM. Siguro mag-withdraw na lang muna ako. Since hindi ko pa nakikita yung sa SIM card. Yes. May na tayong ringgit. Meron na tayong pera. Saan yung Tune Traveler Store? Tune Traveler Store. Where are you? Alam mo, kahit nakailang handa ka, minsan talaga meron biglang hindi ka ma-figure out eh. Lalo na walang nakakasagot sa tanong mo kahit nagtatanong ka naman. Wait lang. Pero yun sa mga nakaka-excite. Sir, do you know this store? Tune Traveler Store. Close. Close? Listen, close. Ah, that's the only one? Yes. What time does it open? So I think 7 o'clock. Okay. Do you know where I can buy tickets for the bus to Melaka? Go down level 1. Down to level 1. Yes. Thank you. So yung nadaanan ko kanina, yun na pala yun mismo. Sarado lang. Pero kasi sabi yun sa akin sa website. Sabi sa akin sa website, bukas siya 24 hours.
Or sa Google Maps. Sabi sa Google. Bukas siya ng 24 hours. Guys, may mga bukas naman na bintayan ng SIM card kahit gantong oras. So, imbes maghintay kayo ng gantong katagal, it would be best na, I think it would be better na huwag na kayo mag-book. Tapos dito na lang kayo, tumiretso na kayo ng bili. Or kung mag-book naman kayo ng SIM card sa Klook, tiyakin nyo na bukas sila sa oras ng pagdating ninyo. Ayun. Kahit kung kumain. Okay, so now I'm buying a ticket to Malacca. 26? 7 o'clock. Here? Door 2, right? Pay by car? Cashless only. Wait. Where? Oh, no. I'm sorry, I chose the wrong card. That doesn't have enough. This one. $6.45 wait. 6:45? You wait there. Okay, 6:45 a.m. boarding time. Thank you! Ang pula na ng mata ko. Kagigising ko lang. At nakapag-fresh na brown konti. Sorry, puti pa ng mukha ko. Di pa nagsisettle lang ang sunscreen. At sa wakas, dito na tayo. Makukuha na natin yung SIM card. So, sa wakas nakuha na natin ang aking SIM card. Ang pula-pula na naman ako. Babalik na ako ngayon doon sa transport terminal sa baba. We'll be boarding the bus to Malacca, finally. Finally! Nandito na ang aking bus papuntang Malacca. Alas 7 na rito, tapos madilim pa. Galing. In fairness naman dun sa bus ng Pamalacca, reclining, mas maluwag, mas ang solo. Tulog muna ako guys. Pagkagising ko, nasa Malacca na ako. Basta pang tulog ko sa bus. From here sa Malacca Central bus terminal, kailangan ko pang mag-isip pang sobrang ikli lang naman na ano. Actually pwede na mag-taxi pero sobrang lapit na lang eh. May pa ba ako bumili muna ako ng universal adapter kasi yung mga socket at plugs dito sa Malaysia ay yung type G, yung may tatlong rectangular pin. At wala ako no. Sinek ko yung trip bible ko. Nalagay ko nga pala ron na look for yung Panorama 17 na bus. Pack. Panorama. Kung nag-grab ako, kung nag-taxi ako, hindi ko alam kung magkano yung aabutin. Pero ito kasi, nababa naman doon talaga. Drop off naman talaga yung pagsastayan ko. 1 ringgit and 1.20 ringgit lang. So nasa 14 pesos lang yun. World-renowned actor, Tom Cruise. Alam niyo kung ano yung vibe na naalala ko sa kanya. If you have been to downtown Iloilo, is mga pinaka-paborito kong lugar rin sa Pilipinas. And medyo ganun yung vibe nito. There's my hotel. Okay. So, iniwan ko muna yung gamit ko sa hotel. Tapos, kakain na ako. Actually, ang gusto kong kainin today. Sa sobrang daming gusto kong kainin sa Malacca,
Hindi ko alam kung saan ako mag-start. Kaya ako nag-struggle minsan kapag sinasabi yung pangalan niya kasi for the longest time Malacca yung tawag ko sa kanya. Pero forgot when. But apparently binalik na nila sa original na spelling to Melaka, from Malacca. Bilang unang totoong kain ko to sa Malaysia. Basic muna. Coffee and kaya toast. There it is. And for the first time, ilang buwan ko itong pinanood sa YouTube. Ngayon, sa wakas ay nandito na tayo. Daming tao. Ang daming tao dun sa Babakaya. And ayoko makipaglaban para sa Flight right onto Jalan Kampung Pantai. pwesto. Okay, so breakfast, soft boiled eggs, coffee, snap, kaya toast. Ang sarap ng kaya toast. Saka ng kape. Nung college kami, nung mga kaibigan ko, lagi kami nagpupunta sa Copiroti sa may Katipunan. Yung Katipunan Extension branch ng Copiroti, kung saan isinote ang basta ilang eksena ng Miss You Like Crazy ni John Lloyd at saka ni Bea. Tapos syempre, doon ko lang nalaman na, okay, yung Copiroti ay Malaysian coffee. Dahil si Bea ay nagtatrabaho sa Malaysia. Anyway, so doon ako natutong kumain nung soft-boiled eggs at saka ng kaya toast. Wala lang. Medyo nagka-trip down memory lane ako sa pagkain dito. I like it. Gusto nga dito na kumain ng laksa pero mas parang nagtatempt ako dito na umorder ng laksa pero sabi ko I will try as many places as I can. So, sa iba na muna. Haggard na ako, besh. Alas 11 ng umaga. At papunta ako ngayon sa Dutch Square. This is nice. Kills? What are you doing here, Rihanna? You made this yourself, sir? And ayun na nga. Here. Dito na tayo sa Dutch Square. Tawid lang tayo ng ilog. Ayun ang tulay. Dito tayo sa Dutch Square. Pero napakainit. Napakainit. Nothing says Southeast Asia like this architecture. And biglang boom, ganito yung mga transportation. As in yung bali-balita, yung pinagpapasa-pasa nilang kwento. Kaya siya pinuturahang pula ng mga British, o sa Epal yung mga British kahit kailan, is because the locals kept on spitting, ano tawag doon? MoMA, kulay orange. So dahil lagi nilang dinuduraan at nasisira yung aesthetics, ginawa na lang nilang pula lahat.
Pero ito ay hindi po confirmed. Sabi-sabi lang ng mga taga rito. Okay. Okay. Speaking of the British, Universidad ng Pilipinas. Hey. What's this? Sorry? And this one is lemon tea. And this is jelly, cincau. oh, Coconut. Chinchao. Chinchao. Cincau, Ladies and gentlemen, gulaman. Pero hindi, may iba eh. Parang may tsa siya. Wala alam pa ano. So sa totoo lang, gusto ko lang ikutin yung Dutch Square talaga. Kaso, araw kasi ngayon ng Jonker Street night market. Tapos kapag may night market, maagang nagsasara lahat ng mga kainan dito para mag-giveaway doon sa pag-set up ng night market. So, ang alam ko, alas 12 ngayon, pagdating ng 2 PM, sarado na lahat ng kainan. So, feeling ko kailangan ko nang kumain ngayon at mamaya na ako mag-ligo dito sa mga museum and stuff. Kasi kung hindi, wala na ako makakainan until 5 PM. Kung saan araw mamaya ang night market. For very light na lunch, yung ng chicken rice balls. Lagi ko ito nakikita sa mga vlog, so gusto ko siya talaga i-try. Although, konti lang muna kasi naglalaksa pa ako. Masyado akong maraming pangarap kainin dito sa Malacca. Sa totoo lang, hindi ko I don't think with the time that I have and you know, yung kapasidad ng tiyan ko, I don't think kaya ko silang makain lahat at nalulungkot ako. So, yun. Ay, po. Hala. Hala. Itong chicken rice balls, lasang manok. I don't think kaya ng tiyan ko na mag-laksa after kung magkanin. So, dessert muna. One baba chandol. Yes. Itong Jonker 88, nakikita ko siya sa vlogs. Alam niyo, wala kasi masyadong mga Pilipinong nag-vlog dito sa Malacca. Mga napanood ko, puro galing sa iba, puro mga usually westerners sila na nagpupunta rito. Kaya ako lalo na curious. Kasi kahit yung mga pinapanood kong Filipino travel vloggers, hindi sila pupunta rito, wala. Wait. Guys, parang siyang matamis na bukayo. Ano yung bukayo? Parang siyang matamis na bukayo. Kasi coconut milk yung gamit sa kanya. So kahalo-halo, all in one. Who's this diva? Who are you, sir? Mr. Universe, Mr. Asia, Mr. Malaysia, Mr. Father of bodybuilders.
Hey, let's go, King. Habang naglalakad ako dito sa Jonker, mas naalala ko yung vegan. Kasi pareho naman sila na basically pinipreserve yung architecture ng lugar, yung itsura ng lugar, yung vibe ng lugar. Pero sobrang frustrated ko kasi ngayon sa Carly Crisologo sa vegan. Dahil kapag pumunta ka ngayon sa Carly Crisologo sa vegan, ano yung mga makainan na makikita mo ron? Max's, Jollibee, tapos may kung ano-anong, may Mexican food, may yung mga masarap na empanada. Yung favorite kong empanada yung CJ's. Kailangan mong umalis sa Carly Crisologo para makainan. Ang layo ng pwede mong pupuntahan mo para makakain ng dinakdakan. Yung sinanglaw wala sa mismong Carly Crisologo. Ang daming Ilocano food na hindi mo makakain sa Carly Crisologo, pero merong Mexican food. May burrito, may Belgian waffle. So, I guess what I'm saying is, kung yung pupunta ka dun sa Carly Crisologo, pagkatapos yung mga kakainin mo ron, yung mga makakain mo naman sa Trinoma o sa kung saan mang mall, ba't ka pa pupunta ron? Bukod sa dahil meron doon kalesa, papababa muna tayong kinain dun sa Babaenyonia Heritage Museum. So, as far as I know, isa siyang lumang bahay ng isang Peranakan family. Alam ko yung Peranakan, yun yung tawag doon sa mga earliest Chinese settlers ng Malacca. So they call this place a dark hall. The dark hall. Tapos dati raw, hanggang dito lang pwede yung mga dalaga. Hindi sila pwedeng lumabas. Kung gusto nilang malaman kung ano yung nangyayari sa labas, pwede silang sumilip dito sa slits ng bintana. Bugo. Know what this reminds me of? Crazy Rich Asians, which was supposed to be set in Singapore. But actually, the mahjong scene in Crazy Rich Asians was shot here in Malaysia. Ayun, so kakatapos ko lang sa Babaenyonia Heritage Museum. And I feel like every place na bagong place na pupuntahan ko, kailangan ko makakita ng at least one museum para magkaroon ng mas appreciation doon sa context ng lugar. Ganda siya, well preserved. Again, gaya ng sinabi ko kanina, this place reminds me of vegan. Kasi naalala ko rin yung Crisologo Museum tsaka yung Quirino, President Quirino Museum sa Babaenyonia Museum. To be fair, maganda naman yung sa Crisologo Museum. Pero yung sa kainan lang talaga. Kasi dito talaga ang dami bibihira. Meron ditong isang Watsons, may couple of convenience stores. Pero everything else ay local brands, everything else ay local cuisine. And chingit ako rin. Gusto kasi sana talaga ng ganun for vegan. Anyway, I think that's it for this vlog. Pagod na mi. I think okay, 1:40 na. So ngayon ay pupunta muna ako sa hotel at mag-check-in at magpapahinga.
At lalabas ako mamaya para sa Riverwalk at saka sa Jonker Street Night Market. Magpapahinga muna ako. Bye! Haggard! Biyaheng, 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 Bayraos lang. Alam nyo, chinecheck ko yung footage ng GoPro. Mas pangit ako ron. Huwag ko talaga gamitin.